What is up mga paps? Welcome back na po sa ating channel. In this video nan po, tuturukan po sa inyo kung ano yung pwede natin gawin if nakaka-encounter tayo ng ganitong issue or error ngayon sa GCash, which is itong connection seems unstable. So I decided to make this video mga paps kasi alam ko marami pong nakaka-encounter ng ganitong error ngayon sa GCash kahit mabilis or malakas naman yung kanilang internet connection. So sa video po na ito mga paps, ituturo po sa inyo kung paano natin ma-fix or ma-troubleshoot yung ganitong issue. But before we continue this tutorial, kung bago pa lang sa yung channel, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe and i-hit na rin po ang notification bell para lagi kang updated every time po na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, tara simulan na natin to. So this is the first procedure mga paps. Punta lang po tayo sa Play Store. Then search lang natin sa GCash. So dito po mga paps is kailangan lang po natin i-check if updated version po ng GCash app yung ginagamit natin. So if meron pong update na nakalagay, kailangan lang po natin i-update yung ating GCash app. Pero if open naman po, wala na po tayong kailangan gawin. Dahil ibig sabihin lang updated version na po yung ating ginagamit. Ngayon kung updated version na yung ating ginagamit and still hindi pa rin siya gumagana, ito na po yung ating next procedure or other solution. Ngayon open lang natin yung ating GCash account or GCash app. Then click natin tong switch button mga paps sa gilid ng ating number. Then click proceed. Then after that mga paps, click lang natin tong present button sa gilid ng home button. Then first close lang po natin itong si GCash app natin. Ngayon para ma-first close, swipe up lang natin siya. Parang tatanggalin lang natin siya sa mga recent app. Then after that mga paps, kailangan lang po natin i-airplane mode ng 30 seconds. And after 30 seconds mga paps, off na po natin yung airplane mode. Then ngayon po is mag-switch connection tayo. So if Wi-Fi connection yung current na ginagamit mo, mag-switch ka to mobile data. Pero if mobile data naman yung current na ginagamit mo, mag-switch ka to Wi-Fi connection. And after nyo pong gawin yung procedure na yun mga paps, buksan nyo po ulit yung inyong GCash account. Ngayon kung hindi pa rin po gumana, proceed tayo sa pangatlong solution. Ngayon ito po yung pangatlong possible solution mga paps. Kailangan nyo lang pong tanggalin yung inyong SIM card sa inyong phone na mga at least 5 minutes lang po. Then after 5 minutes po is balik nyo din po siya agad. Ang second option naman po, if meron po kayong extra SIM card, try nyo pong palitan yung inyong current SIM card na ginagamit. Say for example, if TM or Globe yung ginagamit mo, and meron kang extrang Smart or TNT, try nyo pong palitan siya. Dahil yan din po yung gumanang way sa isa sa mga GCash user din po na naka-encounter na ng ganitong error or issue. Ngayon mga paps, if wala pa rin pong gumagana sa mga binigay natin or ginawa nating procedure, proceed na po tayo sa pinaka-last option natin or pinaka-last possible solution natin, which is sa pag-submit ng ticket. Dito po, kailangan lang po natin i-report kay GCash yung ating na-encounter na issue or error. Nang sa gayon sila na po yung magbigay ng guide para po masolve yung error na na-encounter natin regarding po sa unstable connection. So dito mga paps, kailangan lang po natin pumunta sa kanilang GCash Help Center. Then dito po sa type a keyword to search for an article, search lang natin dito mga paps or lagay lang natin itong GCash issue. Then click lang natin tong I can create or register for a GCash account. What do I do? So baka sakaling magtataka kayo kung bakit yun yung click natin. So dito po kasi mga paps, may kita po or meron pong may kita dito na issues within the GCash app. So if hindi po gumana yung mga troubleshoot or procedure po na ginawa natin, pwede po tayo makapag-submit ng ticket. So click lang natin tong click here to ask for help. Then mariredirect po tayo dito sa submit a ticket. Dito po lalagyan lang natin yung ating email address na nakalink sa ating GCash account, yung ating full name sa GCash, and select the country kung saan tayo nakapag-register ng GCash account. Then yung ating mobile number sa GCash. Then dito po sa your account type mga paps, click lang natin dito yung Filipino citizen 18 plus years old with PH SIM. Then click lang natin tong box, screenshot of transaction or error prompt. Then need din po natin dito mga paps maglagay ng additional information na related po sa ating concern. So dito po pwede natin ilagay yung ganito. Hello GCash, why can't I open my GCash account and still experiencing an unstable connection error
despite having a good internet connection and doing all troubleshooting procedures. Please help me to fix this. Thank you. So, pwede nyong ilagay din to mga paps, pwede nyo pong gayahin yan, or pwede po kayong gumawa ng sarili nyong message. Basta po, related po sa inyong concern yung ilalagay nyo pong additional information dito. So, after po natin makapaglagay ng additional information mga paps, need din po natin isubmit or mag-submit ng screenshot po ng error prompt, which is ito. So, click natin tong add file or drop files here, then upload lang po natin yung screenshot ng error prompt. Ngayon, after po natin ma-upload yung screenshot na yun mga paps, click lang natin tong submit. Then, mariredirect po tayo sa ganitong screen wherein mabasa dito, we've received your request. Thank you for reaching out to us. We'll get back to you as soon as we can. So, ang next step po natin gagawin mga paps is i-monitor po yung ating email or Gmail. Dahil dun po sila mag-update para po i-update tayo kung ano yung status ng ating concern. So once na i-update na tayo ni Gcash mga paps regarding po sa ating concern, maaari pong magbigay pa sila ng mga iilang mga steps or maaaring manghingi pa sila ng additional information. So kailangan lang po natin i-follow and i-provide lang po yung kanyang hinihingi. Dahil sila na po yung mag-a-assist sa atin para po masolve yung ating concern. Bali may ticket number din po silang ibibigay mga paps, but wag po nating pansinin yan. And ang kailangan po natin i-monitor dito is yung message po or yung email po nila na merong mahabang message. Tulad po nito. So once na naka-receive ka na po ng ganitong email mga paps, kailangan lang po natin i-follow yung kanilang instructions para po masolve yung ating concern. And ganun lang po yung ating last procedure or last possible solution. And hanggang dito lang po ang video na ito. Sana kita paano is nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.